Presidente. Patuloy po kami mag-aabang. Yun nga po, yung human rights approach sa lahat po ng sa lahat ng pag-govern ng Pilipinas. Yes, sir. That's Commissioner Deda Epres of the Commission on Human Rights, and we asked him about what the President should say in his State of the Nation address later, and he said that the President should mention about the human rights approach in every aspect of the projects of the government. I mean, in every aspects of the government or projects ng government na dapat ay na-concern ang human rights. Now we're seeing the arrival of Senator Loren Legarda. She's wearing a classic ceremony alampay at ang kanyang damit ay layered ng layers of skirts and palda, at nakita rin namin na crystals and encrusted din yung kanyang damit. So Senator Loren Legarda is among the first senators to arrive here, aside from Senator Mark Villar, who arrived earlier. Also seeing the arrival of DOE Secretary Alfredo Pascual. Sandro Marcos, the presidential son and Ilocos Norte representative, is also here at the red carpet. I'm sorry, DTI Secretary Alfredo Pascual is here, and kasalukuyan siyang nasa red carpet. Nasa unahan lang siya ng konti ni Senator Loren Legarda, at nasa likod niya naman ang presidential son na si Sandro Marcos. Nagpapasalamat tayo kay Pangulong Marcos sa kanyang hard work sa nakarang 2 taon, pero marami pang hamon sa ating bansa, at gusto natin kung makita kung ano ang magagawa para maibsan ang kamahalan ng bilihin, how to curb inflation, and how to support the agriculture sector more as well. Kamusta naman po ang Senate group para under ang Yes, we just had the opening of the session today, and we just look forward to more work and more work and more work for the Filipino people. Salamat. Secretary, I say, meron po ba kayo gusto sabihin mamaya, or inaasahan po ba sa President about ang Si Presidente ang mag-asawa na, hindi ako. Sobra ka naman. Hindi ka marunong talaga. Singer Imelda Papin is also here at the red carpet of the State of the Nation address. We're also seeing Representative Sam Versosa. Mayor Hani Lacuna of Manila is also here. She's accompanied by Vice Mayor Jules Servo. Siling yan, siling. May apo. Nagalaw na.
Red carpet. Itong ulo na to. Grabe saan mapasok. Kaya okay na. Kasama ang mga anak ko. Bakit ito nakamask pa? Kaya nga eh. Baka may ano. May COVID yan. Kasikatan ng mga ano dyan. Mga ganito. Kaya nga yun ang titignan natin daw eh. Si Pilya. Si Pilya. Sino kasama? Siya lang. Walang pumapansin. May nag-interview sa umahan. For climate change, adaptation, and mitigation, ang loss and damage fund board hosting natin, napakahalaga po yan. Kasi may update po ba sa Masunggi, ang batang Masunggi? Wala pa po. Tama.
Yung itong babae, ang pumupungan. Kasi sinasabi ko ng iba, yung economic effects daw political. Pangit ng mix niya. Parang fluorescent. Parang blue, ano. Simple makeup is okay lang. Sorry. Sa buko, I guess that's all the question you ask. I think he will touch on West Philippine Sea's problem. He will touch on inflation, and then he will have an opinion on how we deal with Bogos. For the record, so are we seeing another Guillermo running for the upcoming election? I'm ending my term as a senator, and Camille will run in my behalf. Yung kapalit ko. Thank you, ma'am. Anak siguro. Yung mga anak kasama eh. Filipiniana. Siguro mahal niya na ikaw mo. Oo. Nasa ulo. Sabi ni Villar, I am ending my position. Sabi niya, kahit simple ang damit ko, marami akong pera sa inyo sa Kaya hindi na ako tatakbo para hindi sabihin mo. Po na meron pong mga sabi-sabi na tatakbo na po si Senator Trillanes at lalaban po si Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Thank you, Mayor. very pretty. Pero yung asawa niya pandag. Yung gown, ano. Oo. Yung dalawa ang chicks niya. Sa mga sabi-sabing Pero lalaki. grabe yan ha. Invest mo. Ito Siya naman ang lahat ng ini-interview. tumakbo Siya ang congressman. Pumunta ko siya dito. Handa rin naman kami ni-defend yung position namin. Confident naman ako sa mga accomplishments namin sa city. So, confident ako na uli ay ako pipiliin na kaya ano. Nakakatawa pa na yung mga ibang congressman na. Ang pandak ng sa bahay, asawa ba yun? Families. Di ba, ano, really, yung mag-asawa talaga, kasama. Kung ano,
Well, para sa Quezon City, naniniwala po tayo na dapat pantay-pantay ang lahat, lalong-lalo na yung LGBTQIA plus sector. So, syempre, suntok sa buwan, alam ko, pero sana kung makarinig tayo na maging priority measure ng ating Pangulo, ang SOGI Equality Bill, malaking bagay po para sa atin. Ano po ba dapat gawin ng national government to further help po yung mga LGBT na magaya po tayo? Well, sana ipagpatupad talaga yung Manzanas ruling at lalong i-devolve ang mga functions para kaming mga LGU na gusto maging innovative, gusto maging progressive, ay mabigyan ng pagkakataon to innovate and to do what we think is right for our citizens because every LGU is different, no? And every mayor is different also sa style ng pamamahala. Sana mabigyan kami ng ganung klaseng autonomy, kilalanin ang aming kakayanan bilang mga mayor. Pero at the same time, call to all mayors to be one with the president's Si overall ano to? agenda. Si Belmonte? Yeah, thank you. Mga milyon din pala kasama. Oo, near Belmonte pa. Una naman, welcome ang mga, ano, ang mga mag-atin. Mga mayors din. Andyan na. Ano ba itong camera na to? Ang ceiling ang ginukuha niya.
Yes, importante kaya lalo yung guest natin for today is a student from Lasal Dasma. Na-threaten siya dati ng expulsion simply because gusto niya na kumilos, lumahok, di ba, dun sa pagpapabuti ng ating educational system. So ngayon na nasa crisis yung ating edukasyon, di ba, at may bagong DepEd Secretary, malaki talaga yung ina-expect natin. Paano po papalakosin yung mga bayan graphic sector po natin? Kasi ito po yung lowest out ng sector ng congressman natin itong mga nakaraang taon. For 2025, paano po natin papalakasin pa yung mga Yes, kaya lalo natin hinihikayat yung mga kabataan natin at lahat ng mga kababayan nating sawana dun sa bulok na politika, away ng mga dynasties, ganyan, na ngayon pa lang maghanda na tayo at i-prepare ano yung demands natin na siyang basis for our political choices in the years to come. bibigyan po natin ng grado si President Marcos, yung grade niya, 1 to 10. 1 to 10? 10 highest. Oo, 1. Kasi 2 years na eh. Tapos magre-report siya, parang estudyante na pala absent pero may ire-report, di ba? Saan niya yun kukunin, di ba? Kaya 1 yung ating grade. Salamat. Yes. Senator po, ano pong balak? Kakapuo ba tayo? Well, at the moment, pinakikinggan pa natin yung ating mga kababayan sa Makati kung gusto ba nila na si Nancy Binay ay magsilbi sa kanila. Opo, can you clarify po kasi last time meron po silang i-endorse po ba kayo ng kapatid po na si Mayor Abby? Ang sagot niyo po ay maybe but not compulsory. Diba, yung offer ko to help her, wala akong iniintay na kapalit pagdating dun naman sa tulong niya. Yes, yes. Pero yung yung possible na takbo natin, tutulungan tayo. Maraming salamat, pero hindi natin pipilitin. Other matters, Yes. i-grade po natin si President Marcos. Ano pong grade ang bibigyan? Gusto ko muna siguro marinig kung ano ba yung iahayag ni Presidente ngayong hapon bago tayo magbigay ng grade. Thank you. As the only Marawi senatorial bull, it's always open naman po. Ma'am, hindi ko tayo magpapakita kasama po. So, pwede po ba sa amin? Both? Po ba kayo dito? Yes po. We're both working on Muslim human rights issues. In terms of Marawi rehabilitation, are you Tuloy-tuloy. satisfied with the Marami pang gagawin. Marami pang gagawin. Thank you.
Senator Villanueva. So far, we're seeing Senators Joel Villanueva and Senator Grace Poe arriving here in Batasan Pambansa ahead of the 4 p.m. speech of the President for his State of the Nation address. Business community saying wala na talagang ano ito, no, may tutulong. So, it is crystal clear na police enforcement. Wala na talaga ng tutulong dahil walang magagawa yung And we have to pound on our police force and our enforcement units to look for her at matuldukan itong hearings natin, but at the same time also call on LGUs to step up their game, no? Kasi may mga LGUs na pinabayaan ito at nakita natin yung dereliction of duty nila bilang mga local government chiefs na talagang gampanan yung kanilang tungkulin at protektahan ang best interest natin. Ang sabi naman po ni Mayor Go, nakatutok lang daw sa kanya, bakit daw? Ang Senado. Well, that's what I'm saying. It should not be that way, but at the same time, she should answer for her actions, no? And ngayon nga, itong mga revelations na nakita natin, masyadong mabibigat para sabihin na hindi niya ito ginawa and that's it na at paniniwalaan na natin. Sa tingin niyo po ba, kasi parang meron kayo nilabas na parang yung staff, total staff sa Pogo, na inaasahan niyo po bang i-discuss yan? That's what I'm expecting for the President to speak. But more than that is yung inflation. Medyo mabigat yung inflation. At yun yung inaaraya ng ating mga kababayan, especially food inflation is about 6%. Yung unemployment, tumaas din ng 0.1%. Yung underemployment, nababa natin from 14% to 9.9%. But still, you are looking at the figures na ma-empower natin yung ating mga kababayan to have a better chance of really having or enjoying a decent life. Salamat po. Salamat. Thanks. Thank you po. Pasado naman, and I feel that there's just so much room for improvement. For example, yung Pogo, we have to ban it. Yung inflation, medyo mataas yung food inflation because we were able to slow it down to 3 point something percent. But the food inflation is 6%. And that's perhaps the main reason why people don't actually feel the government's efforts, no? And it's stated in the SWS report, 76%. Imagine almost 8 out of 10 are saying they don't agree with the government's efforts in addressing inflation o yung presyo ng bilihin. But primarily because of the food inflation, because somehow if you look at the data, 3% to 4% na lang ang inflation na slow down natin. Pero bakit di nararamdaman? Because of the food. Yung food inflation, araw-araw yan. You know? So that's one. Another thing is the ability of the government to create and continue creating more jobs. Sustainable jobs, hindi yung walang kasiguruhan na trabaho. I'm good actually.
listened attentively to the speech of our Senate President, and I congratulated him. I think we're in the right direction, and I'm there, no, to support the good policies that the administration will be espousing. But of course, we will not be quiet dun sa mga issues, and tingin ko importante yung binanggit ni Senate President kanina na napakahalaga ng debate, napakahalaga ng role namin dun sa Senate para sa mga checks and balances. Salamat, thank you. Marami, di ba? Unang-una sa tingin ko yung mga issues na nakaka-apekto sa tiyan ng ating mga kababayan. How to control inflation or continue to lower inflation. Number two, sa tingin ko naman yung issue ng POGO, dapat ay solusyonan na. Diba? Masyado na nang iniinsulto ang ating mga institusyon. Hindi sila nakikinig. Walang batas-batas sa kanila, pera, pinapairal nila. Sa tingin ko, kung nagsalita ang Pangulo laban dito, mas mapapabilis ang pagtigil ng mga illegal na gawain nila. From the very beginning, from the start, I was really against POGOs, especially nung lumabas na yung mga krimen na nangyayari. Kasi kung sinasabi nila, meron namang legal, merong illegal. Eh kaso nakita natin yung mga legal nagpapahiram ng mga lisensya nila sa mga illegal na gawain. At hindi lang POGO, hindi lang offshore gaming yan. Ngayon, meron ng love scam, text scam, meron ng kung ano-ano mga ginagawa nila. Be,